Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mas marami Kita pa naman kayo po ang kahapon inyong lingkod, si Mr. Sam. Hindi, ng mas marami Kagapay kahapon, ECTV. 200. Nandito tayo ngayon Yung sa loob nakakasya ng isang training center. So, hindi na ako pre-departure orientation seminar. Ito. At minomonitor natin yung mga kaganapan ngayon dito. At upang malaman natin kung ano ang kanilang mga opinions bawat isa sa kanilang napapakinggan sa kanilang lecturer sa mga oras na ito, dahil napakarami ngayon nila na aalis patungo sa labas ng bansa, iba't ibang bansa itong mga kaagapay. Ang iba dyan papuntang Saudi Arabia, mayroong Japan, mayroong Malaysia, South Africa, at then mayroon ding Czech Republic, mga kaibigan, mga kaagapay. Alam nyo, sa ngayon walang tigil yung pag-abroad ng mga kababayan natin ng mga Pilipino. Wala na. At kung makita nyo, sobrang dami ngayon. Actually, umaabot to ng nasa 90 pa lang naman, mga kaibigan, mga kaagapay. Pero kung totalin mo pagkalahatan, hindi lang to hindi lang isang room. Napakarami nito. May nasa sa third floor pa lamang, mayroong 1, 2, 3, mga 6 na training rooms ang sa third floor nitong Bangko de Oro. Guys, alam niyo, kung totalin mo, hindi lang nasa 100, nasa kulang-kulang 600 plus pag totalin mo ang 6 na rooms, kasi sa isang room may sumusubra ng 100 applicants o participants. Sa iba, kung sabihin natin mayroong 50, pero ang iba umaabot ng 100 plus. So sa third floor lamang yan. Sa fourth floor mayroon din, occupied siya ng isang pedo center na kung saan mga categories doon ay mga seafarers, mga nurses, iba't ibang countries din, mga kaibigan, mga kagapay. Kanina sa baba, ganun din naman. Doon sa baba, mayroon din, So, kasi napaakyat tayo sa third floor, sa fourth floor kanina. Sa third floor, actually, marami din, iba-ibang mga tawag nito, iba-ibang mga position, Meron din mga nurses, engineers, doctors, mga waiters at mga performers, So sa fifth floor naman, meron naman usually sa fifth floor ay patungong Singapore, Taiwan, kadalasan, So marami din sa fifth floor na sa isang dalawang PIDOS training center. So alam nyo, may nakausap tayo kanina, mga kaagapay, sa OFW. Tinanong ko, bakit sa Pilipinas ba wala nang trabaho? Maraming trabaho ang sagot. Kaya lang, mga kaibigan, mga kaagapay, maraming trabaho, kaya lang laging ang sagot sa atin ay mababa ang sahod, at kailangan yung magandang qualification. Pero mayroong mga magandang qualification, so maliliit pa rin ang sahod. Pag pumasa sa interview, nakapagtrabaho, magandang posisyon, maliit naman ang sahod. Kaya sila nakapag-isip na mag-abroad na lamang. Kaya alam niyo, mga kaibigan, kagapay, hindi na mapipigilan natin yung mga kababayan natin ng mga Pilipino, mga magagawang Pilipino sa Pilipinas. Alam niyo, sa loob ng training center, hindi lang yan Luzon, lahat, iba-ibang provinces ang nandyan sa loob ng training center. Luzon, Visayas at mga Bisaya, Waray, Ilocano, halo-halo yung mga nasa loob ng PIDOS. Kaya sa dami ngayon nagsisialisan, kasi nga hindi na nila
Okay. Ngayon, hindi na nila na makamtan yung tinatawag na magandang kinabukasan kung sila ay manatili lamang sa Pilipinas. Kasi dito, wala silang mapapala sa napakaliitang sahod sa Pilipinas. Although na maganda naman yung mga company, ang daming establishment ngayon dito, pero yung sahod ay sobrang baba. Sobrang baba. Ayun. No? May iba pa dyan umaalis dahil nga sabi nila ang ating bansa na ano na lang gulo, puro na lang away-away, no? Mga sino pa ang pinakamaingay ngayon, yung mga politiko, sila pang pinakamaingay. Kaya sabi na sila ay makapaghanap buhay pag makapagpanood sila ng mga palabas sa social media, hindi na sa social media, maging sa television. Parang nawala sila ng pag-asa kasi nga sa daming mga politiko na nakaupo ngayon, kanya-kanya may kanya-kanyang ano yan sila, hindi makagapay, kanya-kanyang mga plataforma nung sila ay tumatakbo pa lamang, no? Habang sila ay sumasalang pa lang sa eleksyon at nung manalo na ang iba dyan, actually nananahimik na lang, no? Kanya-kanyang pananahimik. Pero tingnan nyo ngayon, pag malapit ng eleksyon, ano bang palatandaan pag malapit ng eleksyon? Diba, mangumpanya ka, magpapakilala ka. Kaya ginagamit nila ngayon, number 1, no? Lalo na yung may ang taas ng pangarap, no? Diba dyan, galing na sa barangay, gustong tumakbo ng konsyal, hanggang gusto pa maabot yung katatagan, kaya kanya-kanyang pakita, no? Papakita ng gilas, no? Sa kanya-kanyang mga nasasak sa kanila, kanilang mga nasasakupan. Pero tingnan nyo ngayon, ang pinakamaingay, ano? Yung mga mababatas natin, no? Congress, mapati sa Senate. So, napakaingay, no? Kanya-kanyang siraan, no? Kanya-kanyang siraan mga kagapay. Parang mga bata na walang ano, na bata na maliliit na kunting diferensya lang, no? Iniinit ang ulo at nakipagkalmutan. Ganun ang nangyari sa mga politika natin, yung mga kaibigan, mga kagapay. Sobrang ingay, kanya-kanyang siraan. Pero tingnan mo, pagdating ng eleksyon, may lalabas din. May lalabas din yan. Ang sambayan ng Pilipino, iba sa ating mga kababayan, tahimik lang. Pero nag-observe din kung sino talaga ang nararapat. Kasi sa ngayon, ang daming mga galing. Pagdating lang ng parting eleksyon, maraming mga galing, no? Walang pinipili, no? Yung kahit mas mababa na kapulungan o mababang posisyon, pati yung matataas ang posisyon, lalo-lalo sa ngayon sa Congress, tinitira. Kung ting pagkakamali, kanya-kanyang sinipan, wala namang kakwinta-kwinta eh. Pinapalagi o pinapalawak para yan ano nila, yung tawag nito pag salusaluhan nila kung sa pagkain ka, salusaluhan nila, no? Kaya isa dito, tingnan nyo si Vice President Sara Duterte. Alam nyo kung naigsi lang pasensya ng isang Vice President natin. So siguro baka papatol yun. Kaya lang, kahit anong gawin na kay Inday Sara, wala pa rin sila magagawa kasi siyempre nakikita yan sa gawa, hindi sa salita, no? Hindi sa pag-iingay, hindi sa totoong performance ng isang politiko. Kahit anong ingay mo, wala namang katibayan, no? Actually, yung mga pinag-iingayan nila, problemang barangay lang yan. Katapos, dindalan sa Congress, sa Senate. Kanya-kanyang sila, sino nakaupo. Ngayon, no?
maganda ang 10 years na kung sino ang nakaupo ngayon sa administrasyon, kanya-kanyang sipipan. Pag nawala, katulad ni PBBM, pag natapos na ang termino ni PBBM, alam niyo mga kaibigan, mga kagapay, mag-iingay ng mga yan. Mag-iingay na. Ang kakalabanin naman nila yung dating administrasyon nakaupo. Ganun ang nangyari kay President Duterte ngayon. Kaya walang pinipili. Itong mga mga tawag parang mga tukmul, no? Sobrang ganyan. PRRD, PRRD, nung siya nakaupo, maraming bilib na bilib. Ngayon nung wala na sa kanyang panunungkulan, tapos na kanyang termino, aba, ang lakas loob, kinakalaban na. Kaya diyan mo makita na ang buhay politics, mga kaibigan, mga kaibigan, plastikan lang, walang totoo, walang originality. Kaya dapat maging maingay. Kaya mabuti na lamang itong mga kabayan natin, mga OFWs, hindi ko pagpadala ng gulo. Kaya sila tuloy-tuloy na alis na ng buhay sa labas ng bansa para matulungan lamang ang kanilang mga pamilya may ahon sa hirapan. Hindi nagpapadala ng gulo ng mga kababayan natin, ng mga OFWs. Samantala, sila po ang tunay na mga bayani ng ating bansa. Bakit? Yung mga nakaupo ngayon, saan ba kinukuha yung mga sahod nila? Nagsimula yan sa mga kababayan natin na OFWs. Doon nagsimula ang pinakamalakas na contribution upang umangat ang ekonomiya ng ating bansa sa pamagitan ng pagpadala ng ilang mga pira. Kaya yung bansa natin, siyempre siya ang nakikinabang sa mga taxes, padala ng pira sa bangko. Yan, sila po ang nakatulong ng mas isang tanong ulit, tuloy hindi. malaki kumpara sa mga magagawa Pilipino sa Pilipinas. Kasi bakit sila po ang may pinakamalaking remittances na pinaganda wala ng mga gamit, no? Na ipinadala sa atin. Kaya yan, patuloy natin pakinggan, mga kaibigan. Tandaan mga kaibigan, mga kagapay, ang mga kababayan natin ng mga magagawang Pilipino hindi tumitigil. May tendency. Yan ay mababawasan. Anong mga nagiging nila sa labas ng bansa, mga problema, pero hindi na papasin. Dahil ang tunay na mga bayani kailangan matibay, buo ang loob, at dapat walang kinakatakutan, handang sumabak sa panibagong hamon, mga pagsubok sa kanilang buhay. Makalitamang natin. Tambay mo na mga kaagapay at ako'y ilipat na sa kabila. Yung hindi tumataas ang mga kamay, ano kayo? Grabe na to. Walang tigil ang hiyawan ng mga OFWs. Talagang sinubukan ang kanilang alertness at galing. Sinisan ko kasi gutom na kami. Gana nyo ha? Tingnan natin yung gutom mo ngayon. Guys, patuloy nyo na panoorin ang ating videos at ako'y babalik pagkatapos ng 15 minutes, no? Break time muna. Dapat alamin niya yung kanyang pinakasukan. Pag nag-apply siya, dapat alamin niya. At dapat, kung nag-apply man siya at natanggap, dapat bago mag-reduce siya, nagpapag-sign na ng kontrata. Yeah. Si Ma'am, malinaw sumasagot. Yung sagot ni Ma'am, yeah. Nakapag-sign ka na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Bakit taliwala? May ibig sabihin, normal lang po. Kayo na ang maunang magbawas na ng 20% doon sa 100% na excitement. At dapat, after magpilos, dapat sisiguro rin makaalis na. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW, mulang nag-apply at nag-isa, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala rin siya sa Pilipinas. Anong 60 to 90 days prior? 2 hanggang 3 buwan. Sabi ni iba dyan, ha? 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin,
Normal lang. Dagdag na 20% ang mababawas doon sa 80%. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailangan maka-alis? Sige ba dyan? Pagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi na iba dyan. Ha? Bakit sa akin sobrang laki? Normal lang. Baka marami kang pera. Tama? Dahil tama, nangyari sa'yo, another 20%. Ang nababawas. Ang natira is 20%. At pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel, Restaurant, wala sa nabangit kung talagang dapat sa loob ng agency. Sabi nito dyan, agency? Bakit kami, Jollibee? Sumagot pang isang, oo nga. No, pinakain pa nga tayo eh. Yes, hindi niya tira yun, pirang yun. Sabi niya ba, ganun pala. Okay, another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. Yes. Sabi niya ba dyan, meron pa kaya? Meron pa. Maubos talaga yung 100% na excitement mo. Ano pa? At pag nagbayan, ay mayroong kaupula. Resibo. Sabi ba? Sabi ko na sa'yo eh. Malay tayo. Resibo. Problema yun eh. Pag nangyari sa'yo, ubos na yung excitement mo. Ang tanong ko lang, isigaw niyo, tuloy, hindi. May sumagot! Kaya minsan, ang iba tahimik lang, nakaupo lang dyan, oh. Nakaupo lang, pero nagtitext na pala, Ma'am, bakit mo naman ako sa akin? Hindi namin alam, nakahanap na pala kami. Parang biro lang, no? Yung kwento ko, no? Parang biro lang, no? Parang biro naman. Bigyan ng jacket. Sa buhay ko. Ang ganda ko bumiti niya, ma'am. And ang boss ko sa likod, nag-observe, ma'am. Bumiti niya. Okay! Pero totoo, kung nangyari sa'yo, makinig, dapat alam mo, kung nangyari sa'yo, yung nabanggit ko, ibig sabihin, you are a victims of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Yun po ang na-encounter niyo ngayon. Sabi niyo ba? Ha? Pero kung may problema man, no? Pinagpidos ka ngayon, wala kang certificate, wala kang problema, may solusyon. Bawas-bawasan natin ang 5%. May problema mo. May ibig sabihin, baka in advance pidos lang kayo ng agency ninyo, no? Kasi malayo pa ang pinagalingan ninyo. Malinaw, ayaw ng agency na nagpapidos sa amin, napahirapan po kayo. Kaya kung bakit nandito ako, just in case of emergency. Malinaw, may nangyari sa inyo, hindi nyo alam lahat. Pati ibang pidos, wala. Hindi alam nila. Yung nangyari sa inyo, may nangyari sa inyo sa labas, i-inform agad ang inyong agency po. Ha? Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agencies na ang pakailang kumuha ng malaking talaga para kumita. Last month, nasa 20 sila. 168,000 bawat isa. Papunta daw ng Czech Republic, papunta daw ng Netherlands, papunta daw ng Europe, papunta daw ng ano-anong lugar. Africa, Malaysia. Ang daming job orders. Pagkatapos sumakuha ng 168,000, bigla na naglakot ang kumuha ng pera. Tawag doon, at guys, ingat. Guys, gusto niyo bang umuwi lahat ng Pilipinas? O gusto niyo bang makaalis lahat ng Pilipinas na safe? Tayo sumama kayo. Thank you.
Yan ang panalangin namin. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Thank you. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Yes! Yan ang gusto namin dito. Alam niyo, ibang pilos to. Swerte kayo dito pinagpilos. I-inform ang inyong agency pag may nangyari sa labas. Bakit? Pag nahuli yun, may bumiktima sa'yo. Madadali kasi, madadamay pa yung kausap niyo sa loob. Wala naman siya kalamanan. No? Bakit? Anong kaso? Accessories of the crime. Malinaw? Yes. Maawa ko kayo sa inyong agency. Matino sila na nag-process sa inyong mga requirements pagkatapos natali lang kayo sa labas, hindi nila lang yung transaction mo, nadamay pa sila. Ingat. Pagdating sa labas ng bansa, ito na. Ang inaasam-asam mo ngayon, akala mo yan na talaga. Yung 1,200 na sahod mo, may plus 2 pa. Pagdating doon, mag-isang buwan ka na, walang sahod-sahod. Nangyayari ba? Yeah. Nangyayari. Kaya dapat, may mga problema man, pagbabago, pagdating sa labas ng bansa, i-inform agad ang inyong agency. I-inform, pakiusapan na maayos. Malinaw? Pag hindi nyo napunta, kasi yung iba, maraming alam, maraming naririnig, maraming nanonood sa, napanood sa YouTube, na pag may problema, kung saan-saan nagreklamo, kahuli yan. Mr. Sam, di ba sabi mo, noon tumutulong ka, huli ng lahat. Nangyari na siya. Nagsampa ng kaso, nagsara ang agency, pati abogado, nagbayad sa abogado, manalo o matalo. Bakit? Mali ang paghingi mo ng tulong. Kung ang ginawa mo, kasi ang agency naman ay may pinalaman sa inyong pag-alis, i-inform ang agency, sabihin mo ng totoo, huwag magsisinungaling. Malinaw? Yes. Then, pag medyo nahirapan kayo, pumunta sa inyong agency, simple lang. May ibibigay ako sa inyo na number na pwede niyong tawagan or i-text. Yung number na 0948-099970 at 0963-5135-480. Nakopya? Okay. Ngayon, gusto niyo madala? Pag tinawagan mo siya, siya po ang magkakausap ninyo, siya po ang katok sa inyong agency. Diplomatic way ang kanyang gagawin. Ang purpose lang, mapabilis ang paglutas ng problema. Nasabi tayo sa problema, daan sa matagal ng proseso, doon mabilisan. At ang kagandahan, hindi ka tulad ng abogado, manalo o matalo, magbabayad ka. Diyan sa servisyo niyan, libre ang servisyo. Ayos ba? Yes. Okay, ngayon, gusto niyo malaman kung sino ang makakausap niyo doon. Opo. Walang iba kundi ako. Nagawa namin noong kay Sara Balabagan, nakulong at pinatulan ng kamatayan. Dahil nung nakulong siya, nung inattempt siya na rin pinorgasahin, self-defense ang kanyang ginawa. Pero nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sabi niya ba, ay, household naman yun. Ay, paano naman si Engineer Jan Aquino? Magandang posisyon, magandang profesyon, magandang sahod, pero nakulong at pinatulan ng kamatayan. Bakit? Ano ginawa niya? Nung pinagtulungan siya ng ibang lahi, 6. Isa sa napatay niya, leader pa ng grupo. Napatay. Self-defense ang kanyang ginawa. Kaya nakulong din siya at tinatulang kamatayan. Ikaw, sir, pag ginawa sa'yo ng ibang lahi, pag pupupugin ka nila, anong gagawin mo? Ha? Ano? Wala. Papalag ka. Ang iba sabi na, sir, magipagtablahan na lang ako. Yan ang huwag mong gawin. Baka mamaya, mangyayari niya, sir, mapahama ka. Alam niyo kung sino tumulong? May correct visa paghato ng kamatayan. Magkasama kami na dating buso, former Ambassador Isinieres, naging NLRC chairman, naging congressman. Walang ibang tumulong kundi kami noon. Ayos, nagawa namin sa kanila, matulungan, pwede namin gawin sa inyo. Malinaw? Ayos ba? Yes. Mr. Sam, ano pa talagang trabaho mo? Parang dami mong alam. Kaya lahat ng pangyayari dito sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas sa bansa, pag may problema noon, laging nakalive yan sa radio. Pag sinabi, mula sa Luzon, Manila ito, mula sa Luzon, Makati ito si Baba Tulong 141 ang nagawa, simpira na may tulong lakas 50,000 watts. DWIC! Ako po yun. Wow. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila ito ang RHO, Sammy Carbasa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda bang boses ko? Salamat na. Kasi ang sagot dito nung nakaraan, sabi, ay hindi. Bakit? Sabi,
Kasi pangit mo eh. May biglang sumagot, ipinatanggol ako kung sino ang pinakamaganda sa loob ng PBC pang nagtanggol sa akin. Sabi, bakit ko na naman sa performance yan eh. Saan eh? Sabi ko, ma'am, saan yan? Ang sagot sa akin, sir. Wala sa mukha yan eh. Sabi ko, ma'am, saan yan? Ang sagot sa akin, sir. So, kamusta? Enjoy ba kayo sa panonood ng aking video? Gusto niyo madala ang number So, ko? Okay. maraming salamat ha. At paalala sa hindi pa Okay, ang number ko nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yung Kaagapay ECTV. So, mag-subscribe na kayo at Gusto niyo? upang palaging updated kayo sa aking mga latest videos. Thank you. No, at Kulang to ka ako, ubus. may kaugnay sa lahat ng kaganapan Ang purpose sa nito, loob at labas protection just in case ng of ating emergency. bansa. No? Ngayon, Maraming ipapanood salamat ko sa inyo kung at gaano yung mabuhay po katutubo kayong yung lahat. sinasabi ko. God bless you all. No? Kung may YouTube channel kayo, buksan nyo muna ang Kaagapay Space ECTV. Kaagapay Space. I-search nyo muna. Bago ko ibigay ito sa inyo kasi malaking bagay yan. Kaagapay Space ECTV. No? Sa YouTube channel. Kaagapay. Space Space. ECTV. Sierra Charlie Tango Victory. Nakita nyo? Di ba kanina nag-picture-picture kayo dito? Itong mga tatawagan nyo ng numero, di ba? Ngayon, SCTV. ECTV. Victory. Yan. Pag nakita nyo, nakasalamin kulay itim, nakasimplino kulay itim, no? Walang iba. Kundi ako po yan. Dahil nakita nyo na, wala kayong ibang gagawin, kundi subscribe. Ayaw